Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Please be seated. Yan, so tayo po ay darako po sa ating mensahe ngayong umagang ito ang kahalagahan ng pagsunod kay Kristo. So bilang mga tumanggap kay Kristo, bilang mga Kristyano, sometimes nakakalungkot, no? Maraming tao tatanggap lang kay Kristo, pero ang pagsunod, binabaliwala na. Carlo, Noel, dun ka. Carlo, dun ka. Kuya, dun ka. Well, upo ka dito yung isa rito. Ito sa gitna nila, Carlos. Pwedeng dyan na, no? Okay. Alam mo na gagawin, pag nagkikwentuhan, tayo-tayo, sasawin ka. Nakamay pala tayo, no? Sorry. Kayo namang mga bata, huwag kayong huwag yung, hindi maganda yung laging sinasaway ng pastor. Hindi maganda yon. Diba sabi sa isang kasabihan natin, diba, one word is enough for a wise man. Sa wikang Tagalog, ang isang sabi sa isang taong matalino, pakikinggan niya ito at gagawin niya. Ang isang taong matalino, hindi na kailangang ulit-ulitin mo sa kanya. Pag siya ay para bang paulit-ulit na sinasaway mo, anong kabaligtaran ng matalino? Alam mo na. Pag ikaw ay inuulit-ulit ang sinasabihan, ibig sabihin, hindi ka matalino. Kabaligtaran ng matalino, ikaw magsabi, ayun yun. Kahit tayo mga adult, diba? Mamuhay tayong, magi tayong matalino sa buhay praktikal, sa buhay bilang Kristyano. Hindi na kailangang sawayin ka pa ng sawayin, diba? Magulang mo, pag sinasaway ka, matik yan. Pangalawa, pangatlo, hahatawin ka, diba? So, ito po yan. Sabi sa Matthew 4:19, and he said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Pwedeng i-zoom to si Jay, pagka may mga Bible verse. Sabi ni Jesus sa wikang Tagalog, magsisunod kayo sa akin, magsisunod kayo sa hulihan ko o sa akin, at gagawin ko kayong mga mamalakaya ng mga tao. Okay, Matthew 4:22, sabi dyan, fast forward tayo. And they immediately left the ship and their father and followed him. Sa wikang Tagalog, at pagdakay, iniwan nila Pedro, nila Santiago, sabi dyan, ang daong at kanilang ama, at nagsisunod sila kay Jesus. So mga kapatid, nung panahon ni Kristo, during His earthly ministry, He called some men not to follow Him and to become fishers of men. Kasama na po dyan si Pedro at ang kapatid, no? At marami pang iba, 12 actually yan no? Nung sila'y tinawag ni Jesus, wala nang bakit ako. Walang ganun silang tinawag si Jesus. Nung sila'y tinawag ni Jesus, teka, magsasabi muna ako sa tatay ko. Teka, pumunta muna ako sa bus ko sa trabaho, magpapaalam muna ako. Anong ginawa nila, Pedro? Nung tinawag sila ni Jesus, and they immediately left the ship and their father and followed him. Agad-agad, wala nang sabi-sabi pa. Iniwan nila ang kanilang bangka, ang mga isda, ang barko o malaking bangka, at iniwan nila ang kanilang magulang. At sila ay sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ganun sila Pedro. Nang sabi sa Bible hindi natin pwedeng pasubalian ang salita ng Diyos. Amen? Amen. Nung marinig nila na tinawag sila ni Jesus, "Hali kayo Pedro, Simon, Santiago at iba pa." Sabi ron, agad-agad, iniwan nila ang bangka, ang net yung fishing net, no? Ang mga huli nilang isda, ang kanilang mga kasama, pati ang kanilang ama, at sila ay sumunod kay Jesus. Magandang halimbawa. Yun nga lang sa panahon natin ngayon, di ba? Pag sinabi mong may libre dito, ang daming pupunta Totoo yun. Minsan nakakalungkot, libre na nga ang kaligtasan, si Kristo namatay na sa krus ng Kalbaryo, ang tao ayaw pa rin lumapit sa Kanya.
Minsan nakakalungkot, libre na nga ang kaligtasan, si Jesus namatay na para sa ating mga kasalanan, ibinuwis siya ng kanyang banal at dalisan ng dugo sa kusang Kalbaryo. Ang nakakalungkot, ang tao, pinagtatawanan pa siya. Ito ang gusto ko dito ako lumaki sandado sarado Dito na kami mamamatay. Ganun ako dati, nung ako'y katoliko pa. Pasensya na po. Nung ako'y magpapari pa. Pinalaki kami ng madre. Hanggang makagraduate ng high school. Ang sabi ko sa aking sarili, dito na kami lumaki, pinanganak, sa reliyong ito, sandado kami, hindi kami aalis dito. Dito na kami mamamatay. Totoo po yun. Magpapari po talaga ako dati. Pero salamat sa Panginoon, sa Diyos ng Biblia. Amen? Binago niya yung buhay ko nung nakilala ko si Kristo at higit sa lahat siyempre, nung siya nagpakilala sa akin. Mga kapatid, masarap tumanggap. Pero yung sumunod ka, ayun na. Yung sumunod ka, marami nang nagpupulyasan. Ganun ang tao. No? Okay, pag-aaralan natin dito ang panawagan ni Kristo. May pasuyo doon, baka puno. Si Jay, pasuyo din sa likod. Paki-off na lang. Okay. So, balikan natin. Kung sila Pedro at ang kanyang kapatid at mga kasama, nung tinawag ni Jesus, walong pasubali. Agad-agad. Wala nang teka lang, Jesus. Magpapaalam muna ako sa magulang ko, sa tatay ko, sa mga kasama ko, sa trabaho ko, o kung kanina man. Ang sabi nito, nung sila ay tinawag ni Jesus, agad-agad, iniwan nila. Pastor, di ba, mangingisda sila Pedro? Oo. They were fishers of men. At kung pag-aaralan natin nung time nila, abay, malaki ang business nila Simon Pedro. Isa sila sa may pinakamalaking bangka. Ibig sabihin, may mga tauhan sila. Kung tutusin, nung time na yun, may mga kaya sila sa madaling salita. At ang trabaho nila, mangingisda. Nung time na yun, mga kapatid. Pero without any excuses, mga kapatid, when they heard the voice of Jesus Christ, as they called them, "Follow me and I will make you fishers of men," immediately, without any excuses, mga kapatid, they left their father, they left their companions, mga kapatid, they left the ship, they left the net, they left the fishes, mga kapatid, and immediately follow Jesus Christ. I pray, mga kapatid, sa umagang ito, kung ikaw ay tinawag ng ating Panginoon, dapat maging ganun din tayo. Walang tumpik-tumpik. Walang kung anumang rason. Kung tinawag ka ni Jesus, dapat sumunod ka. Amen? At wala ka dapat pagdudahan pag sumunod ka sa ating Panginoon. Panginoon, paano na? Paano na iiwan ko? Ang Diyos, mamaya malalaman nyo. Nagpapala ang Diyos. Okay, sabi nito ni Jesus, okay, Matthew 16:24. Sabi ito, then said Jesus unto his disciples, "If any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." Sa wikang Tagalog, nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi siya sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, who wants to be followers of Jesus Christ? Sinong nais sumunod kay Jesus? O kahit kayo mga bata. Naalala niyo, pinag-aralan natin during our outreach, di ba? Walang edad ang pagsunod kay Jesus. Yung bata, di ba sumunod? May mga matatandang sumunod kay Jesus, yung mga batang sumusunod sa ating Panginoon. So, following Jesus Christ, His commands, His words, following God's words does not require any ages. As long as you have understood, the commandment of the Lord, you have understood clearly what the Bible says, what Jesus says, mga kapatid, immediately, you should follow the Lord.
Okay. Sabi nito, if you want to follow Christ, let Him deny Himself. So, we need to deny ourselves. Kumbaga, yung mga masama nating ugali, kailangan mong talikuran yan eh. Yung pagiging nating makasarili, nakakalungkot, mga kapatid, I am sorry. Somehow, ako'y disappointed. Bakit, Pastor? Mga kapatiran natin, wala. Sana marinig nyo yan, mga kapatiran natin. Kung tunay niyong mahal ang Diyos, mga kapatid, hindi natin ipagpapalit ang pananambahan. Amen? Amen po ba, mga kapatid na nanonood at makakapanood? Sa live o sa YouTube man. Kung tunay niyong mahal ang Diyos, mga kapatid, sabi ito no, let Him deny Himself. Ano yung pwede mong itatwa? Ano yung pwede mong iiwan? Negosyo mo, araw ng linggo, bubuksan mo. Pastor, paulit-ulit ka naman. Paulit-ulit ka rin kasi. Ang kulit mo eh. Hindi ka wise eh. M-A-N-G ka eh. Sabi ng Bible, mga kapatid, kung nais mong sumunod kay Jesus, kung tunay kang disipulo ni Kristo, you will deny Himself and sabi nito, take up His cross. Tatalikuran mo yung sarili. Pastor, itong gusto kong gawin, magtinda pag linggo eh. Ito kung pastor, ang gawin ko, gusto ko itong gawin, ano bang gusto ng Diyos? Kung tunay mong tinanggap si Jesus, mga kapatid, nakahanda kang talikuran yan. Amen? Bakit? Hindi ka ba binuhay ni Jesus simula nung Lunes hanggang Sabado? Unfair ba sa'yo ang Diyos? Di ba unfair ka? 1 oras kalahati. Matagal na ba sa'yo samantalang pag nag-business ka, simula alas 7 hanggang gabi pa nagbi-business ka? Natitirikan ka ng araw samantalang sa church, uupo ka na lang, makikinig ka. Minsan napakadamot natin eh. Tayo mga Krisyano at kayo mga Krisyano, mga kapatid. Napakadamot mo. Napakadamot nyo. Napakadamot natin sa Panginoon. Napakabuti niya sa atin sa loob ng 1 linggo. Binigyan kanya ng 7 araw. 6 na araw para magtrabaho. Tapos yung araw para sa kanya, na supposed to be 24 hours para sa kanya, mga kapatid, gasinong upo ka sa loob ng simbahan ng 2 oras. Makinig po. Huwag maging mangmang. Maging matalino. Mga kapatid, nakakalungkot. Kaya mong ipagpalit ang Diyos sa maliit na halaga? Kaya mong ipagpalit ang Diyos sa kaibigan mo? Yung araw niya, kaya mong ipagpalit sa laro? Yung araw niya, kaya mong ipagpalit sa swimming? Araw yun ng Diyos. Huwag ka sanang malunod. Araw ng Diyos, hindi ka natatakot? Ako natatakot ako bilang pastor eh. Ako'y 51 na. Pero takot ako na suwayin ang kalooban ng Diyos. Baka isang iglap lang, malagutan ako ng hininga. Hindi ka natatakot? O testingin mo siya. Makikita mo. Mga kapatid, we need to deny ourselves. Kailangan mong talikuran yung gusto mo just to follow Jesus Christ. If you are really a true disciple of Jesus Christ. And if you really want to follow Him, you will deny Himself or yourself, mga kapatid. Or yourself, brother. And take up His cross. Hindi ganun kadali. Tatalikuran mo yung sarili and then bubuhati mo ang cross mo. Mga kapatid, sa pagsunod sa Panginoon, hindi po ito bed of roses. Si Jesus ba, nung sinunod niya ang kanyang Ama sa langit, bed of roses ba? Pambira, pansamantala, huhubarin niya ang pagiging niyang Diyos. At magiging tao siya for a while. At sabi nito mga kapatid, ipapako siya sa krus. Huhubarin siya sa harapan ng mga tao. Sasampalin siya, upo na dito ka, kuya. Sasampalin siya, duduraan siya, susuntukin siya, sisipain siya,
tutuhurin siya, mga kapatid. Wag ka na lang sapakin, duruan ka na lang sa mukha eh. Di ba masakit na yon? Kahit pamalit lang na laway, tumansik sa mukha mo, di ba dirindiri ka? Tama, mali. Isipin mo si Jesus, ilan ang dumurahan sa kanya. Paano kung mama yun? Baka siguro, may urug-urug pang kasama yun. Diba? Alam mo yung pagka yung gaganunin mo yung ilmo, hindi ko kaya yun eh. Ewan ko, kahit anong gawa kong pagka, hindi ko kaya yung ganun pagdura. Ayan, dyan na lang kuya. Mga kapatid, yung duraan ka sa mukha, isipin mo si Jesus, tiniis niya yun para lang sa atin. At ang masaklap pa nito mga kapatid, yung hubaran ka ng tao sa harapan ng mga tao. At ang masaklap pa nito mga kapatid, ipako sa krus. Ipako ka sa krus. Okay na pala to, no? Para may hangin kayo. Start ako po kayo na Okay. Okay. Yung ipako ka sa krus mga kapatid, wala kang kasalanan, hindi pa ang iyong mga kamay at paa mo, pakuin ng pako. Shh. Okay, maging sensitibo sa harap. Hindi na ako magsasawa. Okay. Mga kapatid, kung si Jesus nga hindi sumunod, hindi tumanggi sa kanyang Ama sa langit. Tayo, hindi ka naman 10 oras uupo dyan. Diba? We are unfair, mga kapatid, before the Lord. But God is not unfair to you always. Pero sa atin, mga kapatid, many times we are always unfair before God. But our Lord Jesus Christ was not unfair, even our Father in heaven. He is not unfair. He always look for our welfare. Yan ang ating Panginoon. Nakuha po? Mahal, maliit yan. Pagpalitin mo malaki, hindi makakita yan. Sabi nito na magkagay, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili, at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Mga kapatid, sa pagsunod kay Kristo, tayo na sinasabi mong tunay kang Krisyano, talagang tatalikuran mo yung mga dapat mong talikuran, alang-alang kay Kristo. Amen? Abay, si Kristo, balikan natin. Wala na akong ibang halimbawa pa. Si Kristo na lang. Nung sinabi ng Ama, anak, isusugo kita sa mundo. Mamamatay ka. Alam niyo ni Jesus all-knowing siya eh. Alam niya lahat ng bagay, alam ng Diyos kung paano siya papatayin eh. Kung anong kahiyan ang kanyang tatanggapin, alam niyo ng ating Panginoong Jesus. Pero, Ama, bakit naman ako? Gumanon ba si Jesus? Para siyang tupa na walang laban. Sumunod na may pagpapasakop sa kanyang Ama sa langit. Tayo mga Krisyano, minsan, sa pagsunod sa Panginoon, hirap na hirap tayo eh. O isipin mo na lang, ikaw na lang kaya lumugar sa lugar ni Kristo kung kaya mo. Samantalang, simple lang naman ang utos sa atin ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Amen? Okay, pangalawa, sa pagsunod kay Kristo, may cross, may hirap. Hindi naman sobrang hirap, hindi naman talagang yung magdurusa ka, nagagapang ka sa lupa, hindi gano'n. It is sometimes following God, hindi okay sa sarili mo eh. Kasi nga may mga isasakripisyo ka eh. Nakuha niyo mga kapatid, but it's good to follow Jesus Christ. Mamaya malalaman niyo kung anong reward sa pagsunod kay Jesus. Pangalawa sabi diyan, and follow me. At sumunod ka sa Kanya. Next verse. Matthew 4:19. Eto, may mga gustong sumunod kay Jesus pero marami silang dahilan. Matthew 4:19, and He said unto them, follow me, and I will make you fishers of men. At sinabi niya ni Jesus sa kanila, magsisunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mga mamalakayan ng tao. Okay, 4:22. And they immediately left the ship and their father. Okay, tapos na pala tayo dito. Ay, pabaliktad pala ako, sorry. Yan. Okay. Sabi ni Jesus sa 25, for whosoever will save his life shall lose it,
And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Sa Tagalog, sapagat ang sino mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay, dahil sa akin, sabi ni Jesus, ay makakasumpong niyaon. Mga kapatid, hindi ka pipilitin ni Kristo na sundin mo siya. Pero ang sabi ng Biblia, kung sino man ang magdamot ng kanyang buhay para kay Kristo, ano mangyari? Mawawalan nito. O sige, kung si Kristo nga hindi pinagdamot ng Ama, binigay ng kusa, amen? Sobra-sobra pa. Eh ikaw, ipagdadamot mo bang sarili mo kay Jesus? Sabi ni Jesus, kung isasalbo mo lang ang iyong buhay at hindi mo ibibigay sa Kanya, anong sabi ni Jesus? Mawawalan ka nito. Verse 26. For what, sabi dito sa wika, okay. For what is a man profited, if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall man give in exchange for his soul? O sige, ayaw mong ibigay ang buhay mo kay Kristo. Ayaw mong maglingkod. Amen? Mga kapatid, ayaw mong magbigay ng oras sa Kanya. Sabi ni Jesus, pag iningatan mong yung buhay, nagbakasarili ka, sarili mo lang, iniisip mo, mawawalan ka ng buhay. Eh, sabi dito ng Panginoon sa 26, kahit pa angkinin mo na lahat ng kayamanan sa mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa, Papoy na ito. anong benepisyo ng yaman ng mundo kung mapapahamak naman ang kaluluwa mo sa apoy ng impyerno? Nakuha niyo mga kapatid? Pero sabi ni Jesus sa verse 27, sino man ang magbigay ng kanyang buhay para kay Kristo ay magkakaroon nito. Mga kapatid, huwag mong ibigay ang buhay mo kay Kristo. Huwag kang magbigay ng lakas, oras, panahon. Sabi ng Panginoon, lugi ka, mawawalan ka. Pero yung mga nagbigay ng kanilang buhay para kay Kristo, sabi ni Jesus, makakasumpong sila ng buhay. Nakuha po mga kapatid? Next verse. 16:26. Ito na, sinabi ko, no? Ayan na. Pinanggitan natin. Okay, 27. For the Son of Man shall come in the glory of His Father with His angels, and then He shall reward every man according to his work. Sa wikang Tagalog, sapagat ang anak ng tao, referring kay Jesus, ay pariritong nasa kaluwalhatian ng Ama, na kasama ang kanyang mga anghel, at kung magkagayoy bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Eh pastor, paano? Pag pinagdamot ng Kristiyanong kanyang buhay, sabi ng Bible, mawawalan siya. Pangalawa, wala kang reward sa Panginoon, wala kang gantimpala. Pero sabi ng Panginoon, silang mga nagbigay ng buhay kay Jesus ay makakasumpong nito. At sabi nito ni Jesus, kapag siya'y bumalik, paparitong muli siya. Sila ay tatanggap o bibigyan ng bawat tao ayon sa kanyang mga ginawa. Eh paso, paano sila Pedro nung sumunod sa Panginoon? Di ba pinatay sila? Totoo yun. Alam mo ba yung kanilang pangalan, 12 apostoles? Pagdating natin sa langit, merong malaking tao doon, templo. Yung kanilang mga pangalan, kasi ang templo, pagdating natin sa langit mga kapatid, may mga may mga poste yan na malalaki. Pag sinukat nyo yung, sabi naman ng mag-aaral, pag sinukat natin yung kung gaano kalaki yung ating pupuntahan, yung tabernacle na bababa, mga kapatid, ang sukat nito'y kasing laki halos ng Australia. Ganong kalawak. Ganong kalawak. At sabi ng mga kapatid, meron ito mga posting 12 na dahil sa pagiging martir ng mga 12 apostles ng ating Panginoon, sila'y namatay para kay Kristo, at hindi nila pinagdamot ang kanilang buhay, yung kanilang mga pangalan dun sa 12 poste, nandun tag-iisa ang kanilang mga pangalan, nakasulat doon mga kapatid sa 12 poste. At hindi lang yon,
sila'y gagantimpalaan pa ng ating Panginoon sa kalangitan. Sumikat ka rito sa lupa, yumaman ka, matalino ka sa lupa, hanggang dito lang. Ilang taon lang, kakalimutan ka na ng mga tao, kakalimutan ka na ng mga mahal mo sa buhay. Pero sa langit, pag nagbigay ka ng buhay mo para kay Kristo, walang hanggan, hindi makakalimutan yung ginawa mo para kay Kristo. Nakuha po, tatanggap ka ng gantimpala. Pero yung mga nagdamot ng kanilang buhay kay Kristo, mawawalan sila ng buhay at wala pa silang gantimpala sa Panginoon. Next, sabi sa verse 28, Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in His kingdom. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, may ilan sa mga nakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ng kamatayan hanggang sa kanilang makita ang anak ng tao nung pumaparito sa kanyang kaharian. Wow, ang ganda nito mga kapatid. Alam mo ba? May mga Kristiyano, mga kapatid, na hindi na daranas ng kamatayan tulad ng ililibing pa sa kabaon. May mga namatay na Kristiyano, tama? Nilibing na yung katawan, bumalik na sa lupa, inunood na, inagnas na, nasa lupa na. Pero sabi ng Panginoon Jesus, sa kanyang pagbabalik, sabi dito, may mga ilang tao na nakatayo rito na hindi na daranas ng kamatayan. Bakit, Pastor? Pag si Kristo ay bumalik, babaguhin niya ang katawan ng mga tunay na Kristiyano. At kung tunay mong tinanggap si Kristo, kasama ka ron. Babaguhin ang panon yung katawan mo at magiging yung kagaya ng mga katawan ng anghel na tumatagos kahit saan, pwedeng umakyat sa langit at bumaba. Mga kapatid, hindi na mapipigilan. Iiwanan natin itong mga nabubulok nating mga damit dito na to. Papalitan niya ng Diyos ng damit na panglangit. Nasabi ron puting-puti. Nakuha mga kapatid, dalangin ko makasama ka ron. Pag bumalik si Kristo, isa ka sa kunin niya na buhay. Pero yung katawan mo, binago na, hindi na yung ganito. Hindi na yung nasasaktan. Hindi na nabubulok. Hindi na nagugutom. Gaya ng mga anghel. Sabi ng po ito, kukunin niya, papalitan ng ating katawan. At sabi ron, yung mga nangamatay, at tayo mga abutan niyang buhay, sabayan, aakyat sa langit, sasalubungin si Jesus sa alapaap. Totoo po yun. Dati akala ko kwento-kwento lang yun. Hindi. Nasa Bible po yun. Kaya sabi dito ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa mga nakatayo dito na hindi matitikman ang kamatayan. Dalangin ko makasama ka doon kung tunay kang Kristiyano. Amen? Pero kung hindi ka tunay na Kristiyano, maiwan ka rito. Nakalungkot. Pahirapan ka sa Satanas. Pag wala kang tatak ditong 666, number ng demonyo o ng tao at dito, hindi ka makakabili kahit saan. Ospital, hindi ka pwede pumasok dyan. Grocery, hindi ka makapunta dyan. Hahanapin ka para patayin ka. Yun yung mga may iwan naman. Kawawa naman sila. Pero ikaw na tunay na tumanggap kay Kristo, hindi mo nadaranasin yun. Okay? Sumunod. Eto. Gustong sumunod kay Jesus pero marami silang rason. Sabi ng isa, a certain scribe came and said unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. At lumapit ang isang eskriba sa kanya at nagsabi, Guro, susunod ako sa iyo saan ka man pumaroon. 20. Anong sabi niya sa kanya? Si Jesus ay nagsabi sa kanya, makinig, the foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Sabi kang Tagalog, sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga zora. Alam niyo yung mga foxes? Asong bundok. Coyote ba yun? Coyote. Mga asong gubat. Zora. At may mga pugad ang mga ibon sa langit. Datapwat ang anak ng tao, si Jesus, ay walang kahiligan ang kanyang ulo. Sabi ng isang eskribo, mayaman, Panginoon, gusto kong sumunod sa'yo kung saan ka man pumunta. Sabi ni Jesus, yung mga coyote, yung mga asong gubat, meron siya, nagbubutas yan sa lupa. Doon sila natutulog.
Ano pa, Pastor? Yung mga ibon, may mga pugad. Pero ako, kahit saan ako natutulog, wala akong sariling tahanan. Sabi ni Jesus, handa ka bang sumunod? Anong ginawa ni Skriba? Takot siya eh. Matutulog siya kahit saan. Samantalang sa bahay nila, pakaganda ng kanyang kama. Pag sumunod ka kay Jesus, may kasamang hirap din yan. Sakripisyo na kuha niyo mga kapatid. Hindi ganun kadali. Pero masarap pag sumunod kay Jesus. Okay, sumunod. Yung isa naman. And another of his disciples said unto him, Lord, suffer me first to go and bury my father. Ang isa naman sa kanyang mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, bago ko sumunod sa iyo, uwi mo na ako ng bahay. Tulutan mo na ako makauwi at mailibing ko ang aking ama. Sinabi niya sa kanya, Follow me and let the dead bury their dead. Sa wikang Tagalog, datapot sinabi kanya sa kanya, Jesus, sumunod ka sa akin. Hayaan mo, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Maraming rason eh. Tinanggap si Jesus, tagasunod daw ni Jesus. Pero yung iiwan ng anuman, hindi nila kayang gawin eh. Sabi ni Jesus, silang mga walang aking salita, silang mga hindi sumunod sa akin, sabi ni Jesus, is not worthy of me. O ano bang kaya mong iwan? Alang-alang sa pagsunod mo kay Jesus. Nakuha niyo mga kapatid? Ang sarap kayo mamasyal sa mall. Malamig, di ba, ngayon? Pero araw ng Panginoon ngayon eh. Ang sarap magnegosyo. Maraming bibili sa'yo kasi linggo maraming taong gala. Di ba? Pero araw ko ng Panginoon. Ipagpapalit mo bang araw niya? Lunes hanggang Sabado, binigyan ka niya ng 6 na araw. Pero sa atin ang Diyos, pero tayo, unfair tayo, maraming beses sa Diyos. Mga kapatid, sa pagsunod kay Kristo, maraming rason para tumanggi ang tao. Yung isa, sabi ron, naku, hindi ko alam kung saan ako titira. Kasi si Jesus kasi kahit saan pupunta. Kung makatulog siya sa bundok, tutulog siya. Ang una niya, Pastor, hindi malambot, bato. Ang una ni Jesus, bato. Kaya mong sumunod sa kanya. Nung time na yun, si Jesus lagi pang hinahanting, inuusig ba siya? Ikaw, baka madamay ka, kaya mo ba? Sabi ni Jesus, hindi niya kaya, hindi siya sumunod. Kaya ito namang isa, lilibing ko muna yung tatay ko. Sabi ni Jesus, hayaan mo ang mga patay, ilibing nilang sarili nilang mga patay. Bakit patay? Patay ba mga kamag-anak niya? Hindi. Tatay lang naman niya patay, di ba? Pag sinabing patay dyan ni Jesus, yung mga taong walang pagkakilala sa Kanya, yun yung tinatawag na patay spiritually. Sabi ni Jesus, silang mga walang pagkakilala sa aking totoo. Mga patay yun. Inibing nila ang kapwa nila mga patay. Yung isang patay dong pangalawa, patay literally. Yung una, patay sa spirito, walang tunay na pagkakilala sa Diyos. Nakuha niyo mga kapatid, may mga rason sila. Meron pang isa, Panginoon, magpapakasal muna ako bago ako sumunod sa iyo. Sabi ni Jesus, hindi ka karapat-dapat na sumunod sa akin. Pag sinabi ni Jesus, sumunod ka sa Kanya. Tama? Siya nga, agad-agad sumunod sa Ama. Sila Pedro, agad-agad iniwan ng tatay, di ba? Ang bangka, ang mga isda, ang mga kasama. Sumunod sila kay Jesus eh. Sino pa? Si Matthew. Si Matthew ay isang direktor ng BIR nung time na yun, Bureau of Internal Revenue. May posisyon sa gobyerno. Director siya ng tax, Bureau of Internal Revenue, tax. Ang tawag? Collectors. Tax collector siya. Si Matthew, mayaman siya. Magaling siya mangurap. Nung sinabi ni Jesus sa kanya, Levi, Matthew, sumunod ka sa akin. Alam mo, ang ginawa ni Matthew, iniwan niya. Siguro nagbibilang siya ng pera, iniwan niya lahat. At agad-agad sumunod siya kay Jesus. Nakuha niyo mga kapatid, ang gusto ni Jesus, pagkakalooban niya, agad-agad, sumunod ka kaagad. Wala nang, teka lang, Jesus, teka lang, pastor. Kasi ganito ganyan, ang dahil pang rason. Mga kapatid, sabi ni Jesus, pag gaganon ka, hindi ka worthy sa Kanya.
Pag sinabi ng Diyos, sumunod ka sa Kanya. Hindi ka naman mamamatay pag sumunod ka kay Jesus, di ba? Pagpapalain ka pa nga. O, sabi dito sa Luke 9:62, basahin natin sabay-sabay. And Jesus said unto him, No man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. Sa wikang Tagalog, datapwat, sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod at karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Nakakita ka na ba ng magsasaka? May kalabaw sa unahan niya, di ba? Tapos siya nag-aararo. May anong tingin na magsasaka? Kung nasa ng kalabaw, kung papunta rin, di ba papunta rin siya doon? Tama? Nakakita ka ba na magsasaka na pag ano ng kalabaw, ang araro, nakaganon siya? Hindi pwede. Madadapa ka, di ba? Mga kapatid, sabi ni Jesus, ang taong gustong sumunod sa Kanya, pag sumunod ka sa Kanya. Amen? Amen. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Pangalawa, huwag mo nang balikan yung dati mong buhay na marumi at makasalanan. Sapagkat sabi ni Jesus, sinasabi mong susunod ka sa akin, pero nakatingin ka naman doon sa dati mong buhay, binabalikan mo yung dating buhay mo. Sabi ni Jesus, ay hindi ka karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ayun, hindi ako nagsabi. Walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kung susunod ka kay Jesus, sumunod ka. Amen? Hindi pwedeng nakahawak ka pa rin sa kasalanan. Tamis na tamis ka pa rin sa kasalanan. Kung dati kang sugarol, at sinabi mo, tinanggap mo si Jesus, iwanan mo na yung pagiging mong sugarol. Amen? Kung dati kang manginginom, ano pa, adik, naninigarilyo, pusakal, kriminal, rebelde at iba pa, magnanakaw, babaero, lakero, bakla, tomboy at iba pa. At sinabi mo, tinanggap mo si Jesus. Kung dati kang mangkukulam at iba pa, manggagaway, chismosa at iba pa, o makinig, at sinabi mo, tinanggap mo si Jesus, hello! Makinig. Iwanan mo yun. Si Mary Magdalene nga, babaeng hostess, di ba? Si Mary Magdalene, kilala niyo ba siya, mga anak? Hindi magandang buhay niya bilang babae. Pero nung nakilala niya si Jesus, iniwan niya yung pagiging niyang hostess, yung dati niyang buhay. Babaeng mababang lipad. At siya ay nagpatuloy na sumunod kay Jesus. Binalikan ba niya yung buhay niya dati? Kaya siya naging Santa Magdalena, Maria Magdalena. Dating makasalanan, bakit naging santa? Binago ang buhay ni Jesus. Binago ang kanyang buhay ni Jesus. Sumunod na siya sa Panginoon. Hindi niya binalikan yung luma niyang buhay. Si Saulo na dating mamatay tao, pinapatay niya mga Kristiyano noong time ni Jesus. Pero nung nakilala niya siya sa daan ng Damascus, nagiba siyang mamatay tao? Hindi. Sumunod na siya kay Jesus. Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, tina-transform ang buhay. Kung dati kang magnanakaw, kupitera, palamura, chismos at iba pa, mga kapatid, at sinasabi mong tinanggap mo si Kristo, iiwanan mo yan. Amen? Amen. At handa kang magbagong buhay alang-alang kay Kristo. Kung dating matigas ang ulo mo bilang kabataan sa magulang mo, ayaw mong sumunod, para bang mas magaling ka pa sa magulang mo. Pero sinasabi mo, tinanggap mo si Kristo. O, magiging matigas pa ba ulo mo? Lalaban ka pa ba sa magulang mo? Susuwin ba utos nila? Hindi. Susunod ka na, di ba? Hello? Susunod ka na. Kasi sabi mo, tunay mong tinanggap si Kristo. Amen? Aayusin mo na yung lakad mo sa harapan ng Diyos. Magpapatuloy ka ng sundin si Kristo. Okay, last. Sabi pa ng Bible, ito, matindi to. Nakasulat yan sa talata yung pastor, Matthew 16, Matthew 10:37. He that loveth father or mother more than me is not worthy of me.
And he that loveth son or daughter more than me is not worthy of me. Para sa aming magulang to at sa inyong mga anak. Sa wikang Tagalog, ang umiibig, sino ba dapat ang first love natin? Ang Diyos, number 1. Sabi rito, ang umiibig sa ama o sa kanyang ina nang higit sa akin, sabi ni Jesus, ay hindi karapat-dapat sa akin. Hello, mga magulang. Kung may first love ang ating mga anak, hindi tayo dapat number 1 ang Diyos. Amen? Malinaw mo, ang umiibig sa kanyang ama, sa kanyang ina, higit kay Jesus, si Jay, ay hindi karapat-dapat sa kanya, sabi ni Jesus. At ang umiibig sa anak na lalaki o anak na babae, nang higit kay sa akin, sabi niya, ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya mga anak, makinig. Kung may iibigin kayo, number 1, Ate Queen, bebe, una ang Diyos, hindi kami. Pangalawa lang kami. Ibigin nyo mga anak, una ang Diyos. Kuya, MJ, Kuya Carlos, Noel, Carlo, kahit kayo mga ate, kuya, ibigin dapat number 1 ang Diyos, pangalawa ang magulang. Yun ang tama. Sabi niya, pag inibig mong tao, higit sa Diyos, kahit pananay tatay mo yan, ito malinaw, sabi ng Bible, hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Tamang sumunod sa magulang. Pero kung meron tayong iibigin, number 1 ang Diyos. Naalala ko nung ako'y magpapasya, na sumunod kay Jesus. Graduate ka ng seaman, pasakay ka ng barko, marami sanang pera, nanay mo nakahiga sa karamdaman, kailangan kong kumita ng pera, pero ramdam ko sa aking sarili, binabagabag ako ng banal na spirito ng Diyos na sumunod ka sa akin man. Di ganun kadali. Makinig, mga anak, makinig muna, wala mo na mag-uusap. Ang hirap pagpasyan. Mahal ko nanay ko eh. Gusto kong sumakay ng barko para kumita ng pera, may paggamot ang nanay ko, pagkain nga, ospital at iba pa. Pero sabi ng Bible, sumunod ako kay Jesus. Hindi ganun kadali, mga kapatid, personal kong experience. Umiiyak ako noon, parang hindi ko kaya sa sarili ko. Pero nung nabasa ko to, at yung isang talata mamaya, doon na Lord malinaw na sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, kahit nasasaktan ako pag nakikita ko yung magulang ko nakaratay sa karamdaman, hindi namin may takbo ng ospital kasi walang-wala kami. Pero Panginoon, mahal kita. Uunahin kita, Panginoon. Mga kapatid, kung may ibigin tayo, mga magulang at ang ating mga anak, number 1 ang Diyos. Kaya sino magtuturo sa ating mga anak na ibigin ng Diyos? Number 1 tayo. Huwag nating sabihin, anak, mahalin nyo kami. Mahalin nila ang Diyos sapagkat pag mahal ng ating mga anak ang Diyos, mamahalin din nila ang kanilang magulang. Nakuha niyo mga kapatid? Pag ang tao mahal ang Diyos, susunod din sa batas eh. May respeto yun sa mga nakaupo pag mahal niya ng Diyos. May paggalang yan. Nakuha mga kapatid? Ito malinaw, Matthew 8:10-38. And he that taketh not his cross and followeth me after me is not worthy of me. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kaya mga kapatid, first commandment, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, and with all thy strength. That is the first commandment. Ano yung pangalawa? Thou shalt love thy neighbor as thyself. Pag sinabi nating neighbor, maliban sa sarili mo. Sino yun? Nanay mo, tatay mo, lola mo, kaibigan mo, kaklase mo, maliban sa sarili mo. Una ang Diyos, pangalawa ang kapwa. Ang magulang mo, kapwa mo yan. Hindi ka naman kasi sila eh. Pag sinabing kapwa, hindi ikaw, iba sa sarili mo. Nakuha mo ng mga kapatid? Malinaw po ba? Hindi ako nagsabi niyan. Ang Diyos, kaya matakot tayo. Amen? Sana hindi siya nandiyan ng baba to. Patayin siya ng Panginoon. Okay, sabi ni Pedro, Panginoon, then answered Peter and said unto him, Behold, we have forsaken all and followed thee. What shall we have therefore? Oh, ito, nagtanong yung tatay. Tatay na kasi si Pedro eh. Panginoon, na magkakayo sumagot si Pedro, sinabi sa kanya kay Jesus,
Narito, Panginoon, iniwan na namin ang lahat. Yung tatay namin, iniwan namin. Yung aming palaisdaan, iniwan namin. Yung aming fish, iniwan namin. Ano sabi ni Pedro? Iniwan namin ang lahat at nagsisunod kami sa iyo. Ano nga baga ang kakamta namin? Anong sabi sa 28? And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that he which had followed me in the generation which when the Son of Man shall sit in the throne of his glory, ye also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. Sa wikang Tagalog, at sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagkaupo ng anak ng tao niya sa luklukan ng kanyang ama, kalwaltian, kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Mga kapatid, sabi ni Pedro, Panginoon, iniwan namin ang lahat. Magulang namin, lupa namin, business namin, anong gana namin, anong mapapala namin? Sabi ni Jesus, pag-upo ko sa aking ama, sabi ni Jesus, kayo'y pauupuin ko ng kasama ko. Huhukuman nyo ang 12 tribo ng Israel. Kaya yung sinasabi ko sa inyo kanina dun sa tabernacle, di ba may templong malaki ron? Yung 12 poste, nakasulat ang kanilang mga pangalan doon. Hindi lamang yun, magigipa silang hukom. Nakuha po mga kapatid. Huling-huli. Eto na. Eto na yung talatang gustong-gusto ko. At ang bawat nag-iwan ng mga bahay, parang may English to Ito, 29. Basahin natin to. And everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive an hundredfold, and shall inherit everlasting life. So, wikang Tagalog, huling talata. At ang bawat nag-iwan ng kanyang mga bahay, mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ama, o ina, o mga anak, o mga lupa, dahil sa aking pangalan, ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Ano pa, Pastor? Datapat maraming mga una na mga huhuli at mga huli na mga uuna. Makinig, sabi ni Jesus, pag iniwan mo yung yaman mo sa mundo, kapatid mong babae, lalaki, magulang, nanay, tatay, sa pagsunod mo kay Jesus, parang sa aming mga pasto, iniwan namin yung aming mga profesyon. Teacher ako by profession. Alam niyo ba yun? Pwede ko magturo sa high school, pwede ko magturo sa college. Kahit sa elementary. Teacher din ako, hindi lang ako seaman. Pero iniwan ko yung mga yun. Bakit? Kasi mahal ko ang Panginoon. At sabi ni Jesus, nag-iwan ka ng lupa, ari-ari, iba pa. Sabi ng Panginoon, ibabalik ko yun ng ilang beses? Ilang beses? Sabi rito, tatanggap ng tig 100 beses at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. Mga kapatid, totoo yun. Hindi madaling sumunod sa Panginoon, pero rewarding yan. Hanggang langit ang reward mo. Kaya anak, kung gusto niyong sumunod sa Panginoon, sumunod. Huwag matakot. Amen? Tayo mga nanay, tatay, ang mga anak natin, pinahawak lang yan sa atin ng Panginoon, hindi natin sila pag-aari. Kaya ano ituturo natin sa ating mga anak-anak? Mahalin mo ang Diyos. Mamamatay tayo, may iwan sila eh. Pag hindi natin naturuan ng ating mga anak na unahin ang Diyos, mga kapatid, ako, masisira ang buhay niya. Pero pag tinuruan natin sila, anak, matapot ka sa Diyos, mahalin natin ang Diyos, unahin natin siya, ipakita ang magulang sa mga anak mo. Pag nawala tayo sa mundong ito, alam nilang gagawin nila. Naturuan natin sila ng tama. Nakuha niyo mga kapatid, ano sabi ni Jesus? Ang pagsunod sa Kanya, madali, hindi. Hindi. Papasinin mong cross, minsan may mga iiwanan ka, nakuha, bisyo at iba pa, at kung sino-sino pa. Pero sabi ni Jesus,
magmamana ka ng buhay na walang hanggan at tatanggap ka ng tigi-isang ulit beses. Iniwan mo isa lang, ay pambihirang yan. Iniwan mo to. Pambihira sa pagbabalik ni Kristo, hindi lang isa ang ibabalik niya sa'yo. 100 beses. Ibabalik sa'yo ng Diyos ang iniwan mong isa. Nakuha niyo mga kapatid, para bang para bang nagbigay ka sa Panginoon ng piso. Anong kapalit, Pasto, pagbalik ni Jesus? 100 piso. Paano, Pasto, kung nagbigay ako sa Panginoon ng 1,000? Kung ilalagay natin sa literal, pagbalik ni Jesus, anong ibabalik niya? 100,000. Paano, Pasto, pag nagbigay ako sa Panginoon ng 1,000,000? Pagbalik niya, anong ibabalik niya sa'yo? 100 beses 1 million times 100. 100 million, ayaw mo, nalugi ka. Pero sabi ni Jesus, pero ang nagdamot ng kanyang buhay para sa akin, wala kang binigay sa Panginoon. Kahit buhay mo, lakas mo. Ang sabi ni Jesus, mawawalan ka. Nakuha niyo mga kapatid? Masarap sumunod sa Panginoon sapagkat ang pangako ni Jesus, panglangit. Hindi lang dito pagpapalain ka hanggang langit. Mga kapatid, magpasya tayo. Ikaw ba'y tunay na Kristiyano? Tunay mo nga bang tinanggap si Kristo? Patunayan mo. Sumunod ka sa Kanya ng walang angal. Amen? Amen. Sumunod ka sa Diyos ng walang, bakit ako? Ba't ako? Ako na naman. Oras ko na naman. Ano na ba yan? Bakit ako? Ba't ako? At sumunod ka lang sa Panginoon. May gantimpala. Amen? Tumayo tayong lahat. Tumayo po tayo at tayo po'y manalangin. Pigit natin ang ating mga mata at tayo po yumuko. Manalangin tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama, purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, mangusap kayo sa iyong mga anak. Hindi sayang na magbigay kami ng oras sa iyo. Hindi kawalan sa amin, O Diyos. Nibigay namin ang aming lakas, ang oras, sarili sa iyo, Panginoon. Kung paano, Jesus, hindi mo sinayang ang iyong buhay nung sumunod ka sa Ama, hindi na sayang na sumunod ka sa Kanya. At hindi rin nasayang ang iyong buhay, O Jesus, sapagkat dahil sa iyo, Jesus, na binigay mong buhay sa krus ng Kalbaryo, milyong tao, libo-libong tao ang nakakilala sa iyo, milyong-milyong tao ang natubos sa aming mga kasalanan. Napatawad mo kami, binigyan mo kami ng katiyakan ng langit at buhay na walang hanggan. Lord, ganun din po kami. Huwag nawa naming bali-balay mo Diyos ang iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, ang mga batang ito sa kanilang murang isip. Tulungan mo sila na magpasya ng tama. Una, mahalin ka, O Diyos, sigit sa lahat, sa kanilang buhay. At dalangin ko, Panginoon, panganahan mo sila, O Diyos. Bigyan mo sila ng pusong malalambot, pusong handang sunod sa iyong mga kalooban. Dalangin ko, Panginoon, sa mura nilang kaisipan, sila magpasya ng tama. At ganun din po kami mga adult, maging kaming halimbawa sa aming mga anak, sa mga nakakabata po na sa amin, kung paano ka namin sundin, O Diyos. Huwag kaming maghinayang sa aming buhay, sa oras, sa lakas na ibibigay sa iyo. Sapagkat, Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita, pag bumalik ka, ibabalik mo sa amin ito ng 100 beses. Hindi kami talo, hindi kami lugi. Pero lugi at talo silang mga Kristiyanong hindi magbibigay ng kanilang buhay sa iyo, ng kanilang oras, lakas, at kahit ano pa. Silang mawawalan. Pero Panginoon, salamat sa pangako mo sa amin na nagsisikap na sundin ka. Hindi kami talo. Hindi kami lugi. Pagkus may pagkapala sa iyo, Panginoon. Sapagkat tiyak kang nangako, tiyak ng iyong mga salita. At ito'y mangyayari, Panginoon, sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa araw nito, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, be seated. Dalangin ko, mga kapatid, pinatutunan kayo. Amen. Hindi sa akin galing yung kundi sa Biblia, sa salita ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya. Amen. Huwag tayong tumigil, Pastor.
Ang init eh. Yung punta sa simbahan, hindi tayo naka-aircon. Sino bang hindi naiinitan? Lahat naman tayo. Sino bang hindi nagugutom? Lahat naman tayo. O, diba? Nakuha niyo mga kapatid, huwag tayong matigilan. Amen? Magpatuloy tayo kay Kristo. Okay, kahit dito sa ating simbahan, tumulong. Ano pwede nyo may tulong? Kailangan nating linisin to. Malapit ng May. Mag-a-anniversary na tayo. Kailangan namin ng tulong. Hindi kaya ni Pastor mag-isa. Mabuti nga kahapon, dumating si CJ. Naglipat kami ng ibang gamit dun sa taas. Pero hindi pa rin namin tapos eh. Kailangan ng tulong. Amen? Huwag natin ipagdamot ang ating mga buhay at lakas sa Panginoon. Okay? So dalangin ko kayo po may natutunan at ilagay sa ating puso at isipan ang ating mga natutunan. Okay, ushers? Ay dumako, Brother Manuel. Bigyan natin siya ng mga envelopes.